Hindi mo nga aakalain na ang ginamit ko dito ay overripe na saging na saba. Kaya naman wag natin itong sayangin at gawin natin pang merienda. Meron nga pala ako dito ang 12 pieces na saba at halos maitim na nga yung mga balat nito. Pero kahit ganun pa rin ay pwede pa rin natin itong gawin pang merienda. Una natin gagawin ay talupan natin yung saging tapos durugin natin ito gamit ang potato masher. Pero kung wala naman kayong potato masher ay pwede na rin naman ang tinidor. Maglagay muna tayo dito ng 1 cup ng glutinous rice flour. Pagkatapos ay haluin natin ito hanggang sa magmix nga yung dalawa. At dagdagan pa natin ito ng 1 pang cup. Hindi ko nga pala muna inilagay lahat ng glutinous rice dahil tinatansya ko dyan kung gaano nga karami yung magagamit ko. Isunod natin munang ilagay yung 1/4 cup ng sugar. Maglagay din tayo dito ng ginadgad na cheese. Kahit anong brand ng cheese ay pwede. 1/4 nga lang pala na cheese ang nagamit ko dyan. Katapos ay haluin na natin ito at gumamit tayo ng plastic gloves. Mas mainam na rin na gagamitan natin ito ng kamay dahil mahirap nga kapag kutsara o kaya ay sandok. At yung natitira ngang 1 cup na glutinous rice ay utay-utay nating ilagay ulit. Paunti-unti lang natin ito ilalagay at mamasahin natin ng bahagya. Para na rin mamix natin ito ng maayos kaya naman unti-unti kong inilalagay. Bale ang nagamit ko nga pala dyang glutinous rice ay 3 cup. Mahirap kasing masahin kapag inilagay natin agad lahat yung 3 cups ng glutinous rice. At eto nga at natapos ko na itong masahin at ganito na nga yung itsura niya. Lagay lamang ako dyan ng kaunti pang glutinous rice para hindi nga siya dumikit sa lalagyan. At kapag okay na ay kumuha tayo ng kaunting mantika at lagyan natin yung ating mga plastic gloves sa kamay. Para na rin hindi tayo mahirapan sa paghulma nito. At gumamit nga pala ako dyan ng 1/4 na measuring cup. Kumuha lamang tayo ng sapat sa 1/4 cup tapos i-flat lang natin ng ganito. Ihulma lamang natin ito ng pabilog o kaya kung gusto mo naman ay oblong. Tapos i-dip lang natin ito sa sesame seeds. Pagkatapos natin itong i-dip ay i-press lang natin ito ulit para nga mas dumikit yung mga sesame seeds dito sa ating mixture. At same process lang yung ating gagawin hanggang sa maubos nga ito. Ito nga't natapos ko na lahat at iset aside na muna natin at kumuha tayo ng lutuan at saka ng kawali. Maglagay lamang tayo dito ng kaunting cooking oil. At kapag uminit na nga yung ating mantika ay lagay na natin ito isa-isa. Kaya nga pala gagamit lamang tayo dyan ng mahinang apoy. Mas mainam kasi na gagamit lamang tayo ng mahinang apoy para maluto nga ito ng maayos. At kung sa tingin mo ay okay na at na golden brown na yung kabila ay baliktarin natin ito isa-isa. Kahit nga konting mantika lamang ay okay na ito basta't nasa mahinang apoy lamang. At kapag okay na at ganyan na yung kulay niya ay pwede na natin itong hanguin. Kung mahilig ka rin gumawa ng mga pang merienda ay wag mo nga sasayangin kung meron ka dyang overripe na saging. Dahil tingnan nyo naman ang itsura nito, hindi mo nga aakalain na ito nga ipatapon na saging. Kaya naman ano pang iniintay mo, i-ready mo na rin yung mga recipe kung meron ka dyan sa inyo. Dahil promise nga hindi ka magsisisi at masarap itong pang merienda. Kaya naman kung nakarating ka nga sa part na ito ay wag mo na rin kalimutan na i-like, i-share at i-follow itong aking page. O siya hanggang dito na lamang ulit. Bye!